pong si Sara, nagkaroon ng ambush interview na kung saan mga kababayan, lahat ng mga nag-concern sa kanya, isa-isa niya pong tinira. At yung mga sinasabi niyang wala siyang pakialam, katulad ng Congress Young Guns, mga kababayan, di ba sinabi niya hindi niya papatulan yon. Pero dito mga kababayan, pinatulan niya yung mga congressman. Kaya pinagtatawanan siya nung mga batang congressman, mga kababayan, na bumabatikos po sa kanya. So ngayon, eto, pakinggan po natin etong interview, mga kababayan, ambush interview na inilabas po ng ANC. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So eto, pakinggan na po natin. Marcos, what's your reaction to? Sabi po niya, disappointed daw po siya sa inyo. Oo. Sandali So, para mabilis tayo, maisa natin yung mga gusto ninyo. Kasi ang tanong dito kung ano yung masasabi sa naging pahayag ni Congressman Sandro Marcos, mga kababayan, dito kay Sara Duterte. Yung sagot, mga kababayan, or statement na inilabas ni Congressman Sandro Marcos. Ngayon, mga kababayan, bago daw yung family member, yun muna mga bumanat sa kanya. Yung kanyang bibigyan ng pansin dito. Ipagpatuloy pa natin. Wait lang. Ma'am, naayos na po namin, ma'am. Yes. Ang sabi ni JC. May kodigo pa. Pagpatuloy pa natin. Pimentel, current relationship with Amy, Remulla Escudero, and mga kababayan, may listahan pala siya. May listahan pala siya ng mga nag-concern sa kanya at ng mga bumanat sa kanya. Yan ba'y trabaho ng BP? Yang ganyan, mga kababayan, na kahit saan ka magpunta, may listahan ka ng mga taong bumanat sa'yo. So pag naging presidente yan, mga kababayan, asahan nyo na walang ibang gagawin yan kung hindi maghigante at murahin yung mga tao na bumanat sa kanya. Swerte nga lang, mga kababayan, sa totoo lang, swerte na lang nung tao kung mumurahin siya pag presidente na si Sara. Paano kung ipatumba? Diba, mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. The cadet was sanctioned. Hindi na cadet ito. Officer was sanctioned. And pre-election survey, wag na natin balikan yung 2022. And diversionary tactics. Okay, sige. So, unahin ko muna, mamaya na yung mga family members. Unahin ko muna yung Senator Pimentel. Unahin ko muna Senator Pimentel, Senator Escudero, Remulla. Sino ba isa? Amy Marcos. Hindi yan. Wala siyang comment. Sa Senator Magsokor Pimentel, SP lang po. And then, Young Guns. Guns pala, sorry. Okay. So, yun. Diba, sabi niya, hindi niya papatulan yung Congress Young Guns, mga kababayan, yung mga batang congressman na bumabati ko sa kanya. Ano ngayon tong ginagawa ni Sara? Diba sabi niya, kung ibababa niya yung level niya, mga kababayan, parang wala din mangyayari. Pero ano yung ginagawa ni Sara ngayon? Diba, pinansin niya yung Young Guns, di mas lalo siyang babanatan, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. So, binasa ko yung kanilang mga statements and nakita ko doon ay puro unusual, unbecoming, unhinged. Ano yung isang nila? Desperada, ma'am. Hindi, may Sorry. Yeah, unhinged, unusual, unbecoming, unsound mind, and what was the other one? Uncalled for. Hindi. Panoorin nyo kung paano ipahiya ng ating vice presidente ang kanyang sarili. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, alam nyo, nakakahiya tong ginagawa niya. Saan ka nagkatala? Ambush interview to, ha, mga kababayan. Obvious naman na ambush interview, pero merong listahan. Ano po, may baon-baon siya na mga listahan na kung saan parang expected na niya na magkakaroon talaga ng interview para kunin yung panig niya. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Meron pa isa.
Okay, si Pimentel was unusual, si Escudero was unbecoming, si Young Guns was Unsound. Psychiatric. Unsound is Remulla, Unhinged is one of those, and then Young Guns is unstable. Unstable, mental unstable. Yes. So yung 5 na yan, yun lang naman yung gist ng mga sinasabi nila. And unahin na muna natin, 2 kasi siya eh. One is legal, doon kay DOJ, and then one is a demand for a psychiatric exam doon sa House of Representatives naman. Okay. So, unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and Napakaliwanag naman ang sinabi ni Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Di ba pag-aaralan pa nga nila kung meron bang legal way para masampahan ng kaso etong si Sara? Hindi naman sinabi na sasampahan ka ng ganitong kaso, ganyan. Ang sabi ni Secretary Boying, pag-aaralan pa nila. Mga kababayan, ngayon, ang sinabi pa ni Secretary Boying dito kay Sara Duterte, very disturbing, ibig sabihin nakakainis. Sobrang nakakainis itong mga pahayag na binitawan nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi nga, nasa kultura ng Pilipinas, nasa kultura natin mga Pilipino ang pagrespeto sa mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kaya nga meron tayong tinatawag, mga kababayan, na araw ng mga patay, na kung saan nagbibigay tayo ng na kung saan inaalala natin yung mga mahal natin sa buhay na namayapa na. At talagang kung titingnan din natin, mga kababayan, pag pinag-uusapan kasi yung namayapa na, talagang nagbibigay tayo ng respeto kasi nasa kultura po natin yan. Ngayon, ang problema kasi kay Sara, kaya maraming nainis sa kanya, hindi siya marunong rumispeto ng taong namayapa na. At kahit yung buhay, mga kababayan, yung nasa isip niya puro karahasan. Sa bagay, hindi na nalalayo kasi yung tatay niya, ganun din yung pag-iisip. Pero mga kababayan, dito, sinasabi niyang ipagdasal daw ang Pilipinas kasi hindi daw marunong etong si Secretary Boying. Pero kung i-analyze kasi natin yung sinabi ni Secretary Boying, ang sabi ni Secretary Boying, mga kababayan, pag-aaralan pa nila. Hindi naman sinabi na sasampahan si Sara ng ganong klase ng kaso. Ang sabi, pag-aaralan pa. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat, sana siguro, as a lawyer, maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. And the next one is neuropsychiatric exam. Okay lang, Ate Libra, may galab shoutout ta, okay lang. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Game na daw si Sara. Tandaan nyo, mga kababayan, to ha. Si Sara Duterte ay game na, handa na siyang magpates ng kanyang utak. Ano po, kung siya ba ay may problema sa pag-iisip, mga kababayan, or wala. Handa naman daw siyang magpates. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, hindi lang pala si Kibuloy at yung tatay niya yung magaling request, mga kababayan, at mahilig humingi ng kondisyones. Kung hindi, pati pala itong si Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan natin, inugali na ng kanilang grupo, ng kanilang samahan, na kapag ka may haharapin silang isang issue, kailangan may kapalit bago nila gawin. Mga kababayan, kailangan may kondisyones bago po nila i-prove yung hinala sa kanila, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, hindi lang si Kibuloy yung gumagawa niyan, pati si Sara Duterte ginagawa na rin po yan. Ano po, so ngayon, eto may kondisyones siya bago siya magpatingin sa utak. Pero, let us make this an election issue. Yung Young Guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, ang gagawin natin, 2 tests sa akin.
Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. 'Di ba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Hindi naman nagagalit yung Young Guns, mga kababayan. Pinagtatawanan pa nga siya eh. Nakita nyo ba nagalit si Ortega? Di ba pinagtatawanan pa nga siya? Kasi nga, ang gustong malaman ni Congressman Ortega, dapat nga gusto nga siyang tanungin, mga kababayan, kung okay lang ba siya. Kasi nga, mga kababayan, yung problema ni BP Sara, hindi normal na problema. Ang problema ni BP Sara, nangangailangan ng tulong ng taong marunong tumingin sa utak, mga kababayan. Ngayon, etong sinasabi ni Sara na nagagalit yung Young Guns, hindi naman nagagalit, pinagtatawanan pa siya, mga kababayan. Kasi nga, yung kanyang posisyon kasi, siya ang pangalawa na may pinakamataas na posisyon dito sa ating bansa. At mga kababayan, kaya natatawa yung iba, especially ang mga netizen, kasi nga hindi ugali ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang inuugali ni Sara ngayon. Yung mga ganyang klase ng galawan, hindi po yan ugali ng normal na tao. Lalo na kung ikaw ay may pinag-aralan at lalo na kung ikaw ay abogada. Kasi di ba mga kababayan, alam naman natin, pare-parehas na di umano ito daw si Sara ay abogada. So ngayon, dapat alam niyang kumilos ng naaayon, mga kababayan, sa kanyang propesyon at naaayon sa kanyang posisyon. At hindi yung bastang ganito lang na tumambay ka lang sa kalye at nagkwento ka lang habang nasa inuman ka. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bakit niyo ako inaatake? Ah. Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat, lahat ng mga Young Guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So, bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay... O yan eh, siya na mismo nagsabi, mga kababayan, kung unstable daw itong si Sara Duterte sa paningin niya, o sa paningin niya daw, mga kababayan, sinabi niya sa paningin niya, o kung unstable daw siya sa paningin niya, edi ibig sabihin aminado siya na may problema talaga siya, mga kababayan. So sa paningin din daw niya, unstable, mga kababayan, etong mga Young Guns, Congress. Ano po yung mga batang congressman. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ay sumasagot, diba? Yes? Red? Yes, ma'am. Okay ka dyan? Yes, ma'am. Okay, Yung sige. Sandro. So okay tayo dyan. Wala tayong problema dyan. Yan ang demand ko, ha. 2 test sa akin, 1 lang sa kanila. Diyado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So dapat meron din silang neuropsychiatric test din. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way? To set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng botante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan ko dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need... eto mga kababayan, pangalawang request na to ni Sara. Yung una, bago siya magpatingin ng kanyang utak, mga kababayan, kailangan muna yung mga congressman daw na tumatakbo ngayon, kailangan magpa-test. Mga kababayan, magpa-drug test. Ngayon, ito yung pangalawa niyang request naman. Pagpatuloy pa natin. Independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan niyo kami to set the guide. Kailan niyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila,
okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So anytime. So dapat Dapat ngayon na. Ayun na, dapat 10 ngayon months. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric game. Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing too, ma'am? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Ma'am, may ganito ng reso before si Congressman Colong pero wala man lang isang. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang congressional lang ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. Sinabi niya mismo yan, mga kababayan ha. Nakapag-test na siya dati sa kanyang utak, yung neurotest, mga kababayan. Nung nag-apply siya bilang PAW lawyer. Ano po, dahil kung titingnan natin, mga kababayan, nagtaka nga ako nung sinasabi nung iba. Kasi dati kasi hindi natin alam na abogado etong si Sara. Nagtaka lang ako nung sinabi nung iba na abogado. Alam niyo yung nasa isip ko, mga kababayan, may abogado palang ganitong klase na hindi professional maggagalaw, mga kababayan. At talagang, alam niyo yung para nga lang tambay sa kanto. Hindi ko naman nilalahat. Mga kababayan, ito lang si Sara. Para siyang tambay sa kanto na umupo sa inuman tapos nagkwento ng kung ano-ano doon. Kasi kung titingnan natin yung kanyang press ko noong nakaraan na umabot ng 2 oras, hindi nyo makikitaan yung kanyang ikinikilos, hindi nyo makikita na talagang siya may background siya ng pagiging isang lawyer. Kasi hindi po trabaho ng isang abogado na magkalat publicly. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test. Next Sa question, akin. please. Yes. So, Diba? Kita nyo ba yung galaw ni Sara dito? Tingnan nyo naman, mga kababayan. Diba? Putik, pag nakapasa pa to sa neurotest, mga kababayan, magaling na to. Kasi tingnan nyo naman yung galaw niya dito. pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, pag-i-call nila ang DARE ko. Drug test sa inyo, dalawang test. Next Sa question, akin. please. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. Wait, basahin nga natin yung comment ni Skate. Sabi dito, Sir Jake, maitanong lang. May anak, maitanong lang, may anak daw si Sara kay Bato. Aba, ewan. Hindi ko alam yan. Saan nyo napupulot yung mga chismis na yan? Pagka dito natin sinabi, wala kayong chance ang totoo pa yun. Mga kababayan, pero pag sa iba nyo nalaman yan, wala akong may sasagot kasi wala pa naman tayo nababasa or nababalitaan na ganun chismis na si Sara may anak kay Bato. Pwede, mga kababayan. Kung si Bato, mga kababayan, chick boy at nailing siya kay Sara, baka possible pa. Pero hindi pa naman natin nababalitaan. Anyway, to be fair lang, ipagpatuloy pa natin. We have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bahala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang, Desperado, ma'am. desperada. Bakit daw ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere.
So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema. So parang pinapalabas niya dito mga kababayan na pinapalabas ng gobyerno at ng mga taong binabatikos niya na baliw. Itong si Sara Duterte. Kayo mga kababayan, tatanungin ko kayo, ano ba ang napapansin nyo kay Sara? Ito personally, in my own opinion, yung ikinikilos po ng ating vice-presidente, hindi po normal. Ano po, na nagsasalita siya ng, alam nyo yun, yung salita na hindi basta naiisip ng normal na tao na nasa tamang katinuan. Kasi kita nyo, ang katuwiran nila, eto ha, parang pare-parehas lang yung katuwiran nila mga kababayan. Si Bato, pagka iniimbitahan, anong sinasabi niya? May sinusunod sila na rules mga kababayan ng Senado na bawal silang imbitahan mga kababayan or bawal silang pilitin ng Kamara para pasagutin sa mga aligasyon sa kanya. Ibig sabihin, nagtatago siya sa saya ng Senado. Ngayon naman mga kababayan, eto namang si Sara Duterte, pagka sinasabihan siya ng desperada, ang katuwiran niya, paano siya naging desperada? Siya nga daw, ang Vice President ng Republic of the Philippines, mga kababayan. Di ba? Kita nyo kung ano yung klase na nagtatago sila sa kanilang kapangyarihan, mga kababayan, at kanilang posisyon para lang malinis yung kanilang pangalan at mga aligasyon laban po sa kanila. Pero kung titingnan po natin mga kababayan kung titingnan po natin, eto pong si Sara Duterte may pagka-desperada nga. Bakit mga kababayan? Kasi saan ka ba naman nagkatala? Kung hindi ka desperada, sisiraan mo ang presidente at gagawan mo ng kwento para lamang para magalit ang mga tao sa kanya. At yung kanyang mga kasama, mga kababayan, di ba yung mga nagsasagawa ng mga maisog rally dyan, di ba galawang desperado yon? Kaya nga kung titingnan natin, hindi rin natin masisisi ang taong bayan kung bakit siya sinasabihan na desperada yung kanilang hakbang, yung kanilang galawan para lang mapatalsik si PBBM at siya yung mapaupo na kapalit ni PBBM. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan yung problema nila because they've never seen anything like Sara Duterte. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na tumahimik. Yan! Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao nagsasalita kontra sa... So, ibig sabihin mga kababayan, etong mga pagbanat ni Sarang ito, lalala pa ito. Hindi pa to dito matatapos. Yung pambabastos niya kay Apo Lakay, kay PBBM, hindi pa yan dyan matatapos. Kasi nga, nagsisimula pa lamang etong si Sarang bumakbak ng bumakbak sa ating gobyerno. So, siguro mapapatahimik lang to mga kababayan kapag ka na-impeach na etong si Sara Duterte. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala ako sa aking sandali, saan ako? Doon diba? Saan? Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. Ulitin nga natin ano yung sinabi niya. Nawawala daw siya. Ano yun? Pagpatuloy pa nga natin. Na tumahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, may isang tao nagsasalita kontra sa... Nawawala ako sa aking... Sandali, saan ako? Doon sa... Saan? Tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So yung also challenging na magiging televised ang test? Oh yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsekreto-sekreto kayo dyan ng testing ninyo. Ma'am, you said po na you're speaking against the government. Are you positioning yourself? Sabi dito ni Ma'am Elsa, marami kasi siyang iniisip na problema sa tatay niya. Pati sa kanya, nahalungkat. Kaya nga, alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kung gusto niyang matapos ang lahat ng to, kasi pagpatuloy niya pa ang pagbakbak sa gobyerno, sagutin na lang niya ang tanong sa kanya ng taong bayan kung paano nilustay ang pera ng mamamayan. Tapos mga kababayan, harapin na lang ng tatay niya yung inaaligasyon patungkol sa AJK mga kababayan
at sa war on drugs, di ba pag napatunayan naman nila na inosente sila sa mga aligasyon laban po sa kanila, matatapos na yung issue. Mga kababayan, mamamatay na yung issue patungkol dito sa confidential funds, mga kababayan, at yung AJK at saka war on drugs. Kung mananagot sila. Ano po, at kapag ka napatunayan silang nagkamali talaga, panagutan nila. Ganun lang po kasimple para matapos na yan at hindi na lumala pa ng lumala. Kasi ang ending nito, mga kababayan, kapag ka the more na tinatakbuhan ni Sara yung responsibilidad niya sa taong bayan na magpaliwanag, baka ang kahantungan niyan, ma-impeach po talaga siya. Yan po yung nakikita natin dyan. Kung ako po ang tatanungin nyo in my personal opinion, baka sa kakatakbo niya, mag-amok na lalo ang taong bayan at pilitin siya na magsalita at magpaliwanag kung paano ginagasta ang pera ng mamamayan. Tapos hindi niya maipaliwanag at ipagpapatuloy niya pa yung pagtatago niya, baka matuluyan siya ma-impeach. Ano po, at mawala sa kanya yung iniingatan niyang posisyon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Opposition ako. Hindi, sila ang nag-aano sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao, I was mayor already, I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Nung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako, diba? Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President, kahit magtanim ako ng puno araw-araw, pabayaan nyo lang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos kapag lumaban, yung kasi mga kababayan, sa totoo lang, siya naman na nag-apply kay PBBM bilang VP ni PBBM. Di ba maliwanag naman? Kita nyo naman yung video kung paano niya binobola yung mga taga-Tacloban. Ngayon mga kababayan, pangalawa, nung nag-resign siya, nawala siya bilang sekretary ng DepEd, wala naman kasing tumitira sa kanya. Ang problema lang kasi mga kababayan, yung tatay niya at yung grupo nila ng mga nagmamaisog, etong si Harry Roque ito mga kababayan, sila yung tumitira kay PBBM. Tapos proud na proud pa yung kanya mga kasamahan na nag-resign bilang sekretary ng DepEd, etong si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya kung titingnan po natin, sa kanila lahat nagsimula eh. Kasi kung hindi lang sana tumira yung tatay niya sa presidente mga kababayan, hindi sana magagalit ang taong bayan kay Sara. Baka hayaan na lamang etong si Sara kung ano ang mga gagagawin niya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Kasi biruin nyo ha, dapat hinayaan na lamang daw po siya magtanim ng puno bilang vice-presidente ng ating bansa. Yun na lamang yung gagawin niya. Mga kababayan, ano po, kaso nga lang, hindi daw po siya hinayaan, hindi daw po siya tinigilan. Ang problema kasi, paano siya hahayaan, mga kababayan, kung nasilip na may problema sa DepEd at nawawala yung pondo ng Department of Education? Alam nga namang tiisin natin, yung mga bata na nag-aaral, tiisin natin, yung mga teacher, mga kababayan, na nangangailangan ng mga bagong computer dahil sa napatambak na yung mga computer at hindi nagawa ng aksyon nitong si Sara. Hindi po pwede siyang pakawala ng ganun-ganun na lang. Nagagawin niya lahat ng gusto niya dahil siya ang pangalawang pangulo ng ating bansa. Hindi po pwedeng ganun. Dapat lahat ng ginagawa mo, Sara Duterte, nakakatulong sa mamamayan. Yun dapat ang iniisip mo, hindi yung sarili mo lang. Kung saan ka nang masaya, doon ka nang magtatrabaho. Hindi pwedeng ganun. Dapat kung gusto mo maging leader ng ating bansa, marunong ka magtiis, marunong ka magpasensya, at higit sa lahat, dapat inuuna mo yung iba bago ang sarili mo. Diba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Naaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako noon na palaaway, except kung inuunahan ako. Yan. Ma'am, anong tingin mo yung mga anak mo ni BBM at ni Senator Hines, they are now coming to their defense? I will not comment sa mga anak, no, because ang natural affinity
ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O kasi may destabilization sa PRD, may maiso. Ano mang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Eh, hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds? Ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi nata-target mo yung trabaho mo. Yan ata mga kababayan yung issue ng 750 million na nawala sa kanya. Ano po, na kung saan nung tinanggal sa kanya yung confidential funds na yon kasi nagka-booking na nga sa 125 million pesos mga kababayan, eh doon na nagsimula na manggalaiti siya at saka yung tatay niya. At tinira ng tinira, eto pong kamera. Ano po, kaya nga nagkaroon ng problema sa Unity mga kababayan dahil sa issue ng confidential funds na yan na nawala sa departamento at sa opisina nitong si Sara na ikinagalit naman nila sa Congress. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano pang inano nila? Security, kunin namin lahat. Sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lahat. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpe, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila. Excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide. So ang tinutukoy niya dito yung mga member ng KOJC mga kababayan. Tapos yung itinutukoy niya dito yung paghahabol kay Kibuloc. Dahil nga daw mga kababayan, parang ang pinapalabas dito ni Sara, siya naman talaga yung punteriya ng gobyerno. Pero bakit daw parang bakit idinamay yung mga kaibigan niya? Ngayon mga kababayan, may sinasabi pa silang tinirgas. Pero kitang-kita naman natin mga kababayan doon sa video na naglipa na nung panahon na hinuhuli. Etong si Kibuloc mga kababayan, sila yung gumagamit ng fire extinguisher. Inaano nila yung ating mga law enforcement. Tapos mga kababayan, kita nyo naman yung ating mga kapulisan. Yung ating mga kapulisan mga kababayan talagang pinakakawawa dyan dahil kita nyo kung paano tratuhin at saktan ng mga member ng KOJC. At saka kung titingnan natin mga kababayan, hindi mangyayari lahat ng mga bagay na yan kung wala namang atraso etong si Kibuloc na nanaisampa laban sa kanya at mga reklamo laban kay Kibuloc. At hindi rin naman mangyayari yung mga bagay na yan kung marunong lang sana sumunod sa batas yung mga member ng KOJC at hindi nagpapagamit dyan po kay Kibuloc. Ano po ngayon, kung titingnan po natin, kaya naman hinahabol ng law enforcement, etong si Kibuloc kasi may kasalanan siya. Meron siyang dapat sagutin, mga kababayan, sa hukuman. Pangalawa naman, kung hindi lang sana si Kibuloc nagtago sa KOJC at kung masumuko siya ng mas maaga, wala sanang masasaktan, wala sanang mapapagod at mapupuyat at hahantong pa sa punto na bawian ng buhay dyan po sa KOJC. Hindi po kasalanan yan ng ating mga kapulisan. Hindi kasalanan yan ng ating mga law enforcement. Alam niyo kung sino dapat sisihin dyan? Yung mga senador na nagtago kay Kibuloc, na nagpahiring pa doon para protektahan si Kibuloc, yung mga vlogger na kumonsinte sa pagtatago ni Kibuloc, at yung tatay mo na alam naman na doon nagtatago, etong si Kibuloc, yan dapat ang sisihin dyan kung bakit humantong pa sa point na may bawian ng buhay na member ng KOJC. Hindi po yung ating mga law enforcement, kasi yung ating mga law enforcement, ginagampanan lang nila yung kanilang trabaho. Ano po, na ipatupad ang kamay ng batas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. One is in the hospital. May isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumura ha. Hindi dapat magmura. Eto pa mga kababayan, at isa din dapat siya sa dapat sisihin dyan. Isa si Sara Duterte.
sa dapat sisihin dyan. Alam niyo kung tutuusin, ang nakikita ko dito kaya medyo nagkakaproblema na yung ating Vice Presidente sa kanyang pag-iisip. Siguro mga kababayan, baka sinisisi niya rin yung kanyang sarili. Dahil merong binawian ng buhay na member ng KOGC, kung tunay man yung sinasabi niya na merong mga tao na nagkaroon ng depression mga kababayan, dahil yun sa kanya. Bakit? Diba nung anniversary ng KOGC mga kababayan, nandun siya? Nagbigay pa nga siya ng ng paliwanag niya mga kababayan. Habang si former VP Lenny na ando doon sa kanyang lugar at nag-iikot doon sa mga sinalanta ng bagyo mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin, di ba naando doon siya, imposible namang hindi niya alam na naando doon si Kibuloc. So ibig sabihin, isa rin siya mga kababayan sa mismong nagtago dito kay Kibuloc. Kaya nga kung meron man dapat sisihin dyan, sila yon. Ang malupit nga lang dito, siya na nga yung dapat sisihin, parang pinapalabas niya pa na biktima pa yung mga tao na nagamit mga kababayan nila nung itinatago nila si Kibuloc. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kasi may mga bata naririnig, pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. Ma'am, punot-dulo ng pag-atake? Punot-dulo, ma'am, ng pag-atake? Punot-dulo ng pag-atake? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, diba, na another time si Martin. Oo, sa susunod na. Ma'am, yung yakong politika, sabi po kasi ni Governor Matthew Manoto na pinersonal daw nyo yung dapat sana'y politika lang. Tama! I-review nyo. Ayoko na banggitin lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of Eto tanong ko nga sa taong bayan. Eto mga kababayan press 1 nga kung sa tingin ninyo pamimersonal kay Sara Duterte na maimbestigahan yung paggasta niya ng 125 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina sa loob lamang ng 11 araw. Mga kababayan, na inubos ng 11 days tapos hindi alam kung saan dinala. Pamimersonal po ba yon? Press 1 nga kung oo, press 2 kung hindi. Mga kababayan, kasi parang yun yung tinutukoy niya dito. Kasi alam naman natin mga kababayan, na dyan po talaga nagsimula yan. Dyan po talaga nagsimula yan. Sa confidential funds na yan, na nadiskubre na inubos ng 11 days mga kababayan at hindi alam kung saan dinala. Hanggang sa tinanggal na yung confidential funds mga kababayan na 750 million sa kanyang departamento na lubhang ikinasama ng loob nitong si Sara at saka ng tatay niya.